Okay, magandang araw. Update balita tayo ngayon. At sige, umpisan natin with Auntie Claire. Ayan. Tinanong siya about doon sa EDCA. At napahiya siya dito sa EDCA question kasi totoo nga naman hanggang ngayon magmula nung inumpisan nila yan at tayo pang gumastos sa pagpapagawa ng structures ng EDCA na yan. Pero sa totoo lang, hindi ko rin makita kung merong structure ba talaga. Kasi hindi ko makita, no? Na nag-build ba talaga sila dyan? May mga manggagawa bang mga Pilipino dyan? Kasi sabi nila mag-create din ng job. Pero hanggang ngayon wala akong makita. Hindi ko makita yung structure, ginastusan daw natin. Baka nga na-budgetan lang yan. Binulsa lang nila yung budget. Wala naman talagang ginawang structures dyan. Pangalawa, hanggang ngayon di ko makita yung humanitarian na sinasabi nila. Kaya nga, tinanong siya. Wala man siyang maisagot. Opo, ang EDCA naman po ay isang agreement sa pagitan po ng US at ng Pilipinas. Kung saan po ina-identify yung mga lokasyon para po sa tinatawag nating humanitarian assistance and disaster relief. Sa ngayon po, tumawag din po kami sa AFP kung ano po ang nangyayari at anong naitutulong ito. Ngayon lang kayo tumawag? 3 years na po. Ngayon po ay inaalam pa po nila. At inaalam pa. Pero pag yan ay Duterte, alam na alam. Bago pa matapos yung tanong ng media, alam nang isasagot. May dala-dala pang yan yung printed na visual aids nila pag Duterte Ano pa po ang pinaka-update patungkol dito. Pero ang EDCA sites po ay malaking tulong po. Kapag po may mga sakuna na nangyayari sa atin. Kailan po malaking tulong yan? Nakita naman namin ang inyong mga pinagpo-post ng mga nandun na rumisponde, mga fireman, mga Navy, Coast Guard. Wala man na FAM? Po ay nagiging silbiya. Nagsisilbi itong hubs para sa mas mabilis na pagtulong sa... Hub daw. Hello! I mean... Di ko lubos maiisip, no? Nagsisilbi daw hub para doon sa repacking or distribution. Di ba malayo din yan? Kasi nga, usually airport yan. Paano ka magre-repack dyan o maglalagay ng mga aids dyan? I mean, sa ating mga... ang gusto namin makita, yung pagtulong. Yung mga sundalong Amerikano dyan, pagtulong, pag-rescue, gamit ang kanilang mga air assets. Yun ang kailangan. Nandiyan po ang paggamit po ng Fort Magsaysay bilang distribution, relief goods during the previous disasters. At during the previous disasters. So, tanongin ko kayo. Comment nyo dyan. Meron ba kayong nakita? Ang dami nang dumaan sa atin. Mapabagyo man yan, bulkan man yan, lindol man yan. Meron ba kayong nakita? Yung mga nagpupugihang mga AFAM, meron? Madalas pong magamit din po ito bilang fisherman's shelter. At mga... Ay, nako. Yung mga mangingisda natin, hindi nga ninyo may pagtanggol. Fisherman's shelter pinagsasabi. DP, rather. DP? Dep? SWD and AFP. Di pa sure. Repacking sites. So, yan po repacking sites, narinig nyo? Galing sa bibig niya, repacking sites daw. Malaking na itutulong po ng EDCA sites sa atin. Malaki. Isa pong malaking... delusion. Malaking. Follow up question. Nararamdaman po dahil mabilis naman po ang pagdating ng tulong. Mabilis daw pagdating ng tulong. Sa mga kababayan. Nakita nyo pati nga mga baboy na nagsisipat matayan Ayan po natin. So, kadalasan pong ito'y ginagamit kapag po, let's say, sa Aurora, nandyan po ang Fort Magsaysay, mabilis pong naibibigay agad ang tulong dahil nagamit po ang EDCA sites. Niwala kayo doon. Kaya, paano tayo maniniwala kay Auntie Claire?
mga pahayag nga niya, ang hirap paniwalaan. O, tingnan, bigyan ko kayo ng mga sample na nakakatawa. Ito. Tingnan niyo. Napahiya siya dito eh. Tingnan natin. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers, ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong balay silangan job centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo. Di ba, nagre-report ka, umabot daw sa balay silangan. Nakala mo, alam niya pinagsasabi niya. Yan, nung finalo-up question siya. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers, ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Oh. Saan pong area itong balay silangan job centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo. Ibig sabihin, non-existent yung kanyang pinagsasabi. O, eto pa. O, bigyan ko kayo ng mga bits of jokes nitong si ano. Ito pa. Ito yung mga few moments later niya. 1 trillion budget daw. Una niyang sinabi. Pagpapalabas ng higit 1 trillion pesos program budget, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1.307 trillion pesos program budget para sa 4th quarter ng taon. Layunin nitong matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayang sinalanta ng mga nasakuna at sa mga kanilang agarang pagbangon. Ayan. Nauna niyang sinabi yon, ha? Binabasa niya kasi mga report, President's report, o kung ano, weekly or monthly report. Pero pag bibigyan mo yan ng follow-up questions, eto ang sagot. Moments later. Itatanong ko lang po kung magkano po yung parang existing na emergency fund na pwedeng itap ng government to assist yung areas na naapektuhan ng Typhoon Tino? At saka kung meron na po bang LGUs or national government agencies yung nag-request for additional funding? Ngayon po, yung pinaka-specific amount ay wala pong binibigay sa atin. Wala pa. Pero sinabi niya, nauna niyang sinabi, 1 trillion daw yung budget. Nakita ninyo? So, paano na tayo maniniwala sa kanyang mga report na ganito? Kung bigyan mo pala siya ng karagdagang katanungan, follow-up, wala siyang kamuang-muang. Ibig sabihin, binabasa lang niya yung kanyang report without even understanding ano ang inyong ibinubuga. Ang sinabi lamang po ng DBM ay may sapat na pondo po. Ano po palabas? Moving on. Okay. Itong si Marcos Jr. ay nag-approve ng 1 year na state of national calamity. Ibig sabihin, national level yan. Mabibigyan ng mga budget na naman yung mga iba-ibang distrito, iba-ibang local government unit. Okay, eto sa'yo, eto sa'yo, eto sa'yo. Kung hindi ka malakas, ops, wala mo na sa'yo. O, ito, sa Davao, huwag mo na sa Davao. O, ganito, ganyan. So, ano yung danger dito? It's another corruption. Anong sabi ni Palafox, yung magaling na urban planner dito? Delikado ito kasi it's another form of corruption. No? Itong mga solusyon na pinopropose ninyo, kaysa sundin ito? Tinanong ko nga, how come wala tayong mga pork barrel for prevention? The answer was, Architect Palafox, you were not born yesterday. Pag state of calamity, wala nang bidding sa consultants, contractors, and suppliers. So we should be concerned about this 1 year state of calamity. There will be a bonanza of corruption. Nako, bonanza. Why do you say so? Kung wala nang bidding. So, in fact, I think Senator Bam Aquino and our team sa Palafox have been talking about blockchain and AI to monitor the budget. Ayaw nila yan, yung blockchain at AI, ayaw nila yan kasi mahuhuli ang kanilang corruption. And project implementation. Para pag may mga corruption, forever nandun yung data. Ngayon yung investigation na ICI, nahihirapan dahil sa paper trail. Wala after being a team leader for the World Bank funded Metro Plan Manila, UNDP funded Manila Bay Region,
I had to work at least 2 years for government projects. Wala mangyayari. Yung blockchain yan, maganda sana yan. Kaso nga lang, hindi nila gusto kasi pag blockchain, talagang hindi mo mabubura yan eh. There are layers of protection dyan. Yung ipapasok na mga information dyan sa blockchain na yan, hindi mo yan mabubura. Whereas, kung ang halimbawa, okay, ICI investigation, huhulihin, meron nakita about kay Zaldico, pwede nilang i-pull out yan. Halimbawa, may record siya sa AMLA, may record siya sa Commission on Audit, pwede nilang i-pull out yan. By their power and money, pwede nilang i-pull out. Pero pag naka-input na yan sa blockchain, there is no way na mabubura nila yan. So, it's protected. Nakakatawa nga kasi mayroon na ngang corruption, malinaw na nangyayari. Abay, paano ka hindi magagalit? Kasi, para maimbestigahan mo, mapakulong mo, malaman mo, gagastusan pa natin ulit. Para sila maimbestigahan, para sila mahuli at may pakulong. O, tingnan ninyo ito. Ang obligasyon at responsibilidad na hindi biguin ang bayan. Nasa estado na. Diba? Ang obligasyon at responsibilidad na hindi biguin ang bayan. Ako ho, nauunawaan ko at akin din pong binibigyan ng pagtangkilik at pagkilala. Yung sakripisyo ho nitong nasa ICI na nag-aabono daw. Wala pa silang sweldo. We have to say thank you for your service. Pero ang realidad, ngayon po 41 million daw po ang ilalaan na paunang budget for this year to run the ICI. And then may sinusulong na Independent People's Commission na mas malaki ang 100 milyon po sigurado yon. Pero by next year, 100 milyon pa rin po itong ICI na ito. Ninakawan ka na ng 1.7 trillion na estimate, gagasta ka pa ng 100 milyon para gumawa ng rekomendasyon na kasuhan itong mga magnanakaw na ito. Dapat din nyo na lang palakasin ng Ombudsman DOJ. Dagdagan ng tao para rekta na. O dagdagan na lang ng pondo kung kulang man sila ng pondo, 'di ba? Kasi nandiyan na trabaho na 'yun ng ombudsman dahil di naman makakapagsampa ng kaso ang ICI. 'Di ba? Anong gagawin nila? Fact finding. 'Di ba 'yung pwede gawin ng ombudsman? Kaya nilang gawin 'yun. Bakit pa tayo gagasta ng another 41 million pesos? Kasi nga pang optics. Para cute. Pang pakitan tao. Oo, para masabi na talagang lalaban tayo sa korupsyon. Tinatag yung ICI. Pampahupa ng damdamin. Sa ngayon pa lang hindi na ito independent. Isolated nga sila, di ba? Kasi yung usapin ng live streaming na wala na. Ayaw talaga nila Pangalawa, tama. Sabi nila lalabas nila, papakita sa publiko live stream. Nawala din sa usapin. Anong independence? Na yung iyong pera subject to approval of the office of the president. Kasi nga diba? Pero ang mga kawawang mga pobre ay pinapainom lang ng maduming tubig. Bulsa sila ng bulsa. Tingnan ninyo ito. Very alarming ito. 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, bulsa sila ng bulsa. Meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, salmonella, E. coli at coliform bacteria. So ito dinistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So, kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and multi-filter po nung water filtration system. Yung tubig ba, hindi kaya? Yung tubig ba na may Actually, pwede. Nako! Ginamit na namin ito. In fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Okay. Gusto ko lang po i-share yung aking side being a... Kahit ako, nung una kong nakita yan, duda talaga ako Paano? Tingnan nyo naman. Ng DSWD na ito pong family water filtration kit ay yung tubig baha ay ilalagay po doon
Tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok, no? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin, I totally disagree. Dahil po, yes, proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter, pwede pong ma-filter ang cholera, salmonella, tsaka kasali ng mga coliforms, pwede po, no? Pero, paano po yung mga maliliit na mga virus, katulad ng HEPA virus, katulad ng rotavirus, na grabe po yan siya sa diarrhea or severe ang diarrhea niyan. Yung pong mga leptospira o nagkukos ng leptospirosis, maliit po yan, nasa 0.1 micron din yan, na pwede po siyang sumingit doon sa 0.1 micron filter. In other words, hindi po lahat ng panganib ay nafi-filter dito sa water filtration na ito. Hindi pa po umabot yung technology ng ganyan. Kailangan pa rin po yung boiling at kung pwede po may chlorination pa. Hindi, I mean, tama naman yun. Marami pa ng mga virus at bacteria na pwedeng pumasok dyan. But aside from that, by just merely looking at the container, tignan nyo naman yung container na yan. I mean, dyan, yung mga ganyang container, di ba, ginagamit natin yung pangsalok. Pagpaligo natin, di ba, pangsalok na panglaba, mga ganun. Kumbaga, yung mga usual natin na basic na ginagawa natin. But, di ba, pag bibili tayo ng inuming tubig, hindi naman, try to think of it. Pag bibili tayo ng tubig sa water refilling station, hindi ganyan yung container. So, by just merely looking at it, kahit na sinasabi nila na merong filter yan, I would not really dare. Naiinom ako dyan. Pwede siguro na, halimbawa, siguro pikit mata ko na lang na kunin yung tubig sa gripo at ilagay ko dyan, tapos filter and then iinumin ko. Pero nakaka-alarma. Tinanong siya, pwede bang tubig baha? Yan ba yung sinabi ni Marcos Jr. na iipunin ang tubig baha at pwede pa nating magamit? Yan pala yun, sinasabi niya. So, ikaw, hindi ka ba natatakot na baka magkaroon, yung pangalang dadaan ka sa tubig tas may sugat ka, may potential na magka-leptospirosis ka, di ba? Yan pa kaya na ipapasok mo talaga sa bibig mo. Anong klaseng pag-iisip? Ha? Kung sana namigay kayo ng ganyan, at least gandahan nyo naman. Hindi yung ganyang container na pangsalok yan, kaduda-duda container. Parang yung mukha ni Marcos Jr., kaduda-duda rin, di ba? So, yan po ang legasiya talaga ng Marcos Jr. Wala na tayong maasahan kasi tignan nyo naman, ito. Malaking proyekto. Panay, mga malalaking proyekto. Panay palpak, budol o kagaya nito. Mga malalaking proyekto at hindi malilimutang legasiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Number 1, classrooms. Target, 1,700 na classrooms ang maipagawa sa loob ng isang taon. Subalit, 22 classrooms lamang ang natapos. Agoy! At siya mismo ay hindi makapaniwala. Nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong Vince Dizon, pasok! Matapos itong administrasyon. Meanwhile, ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po? Madam, baba nito. Baba nito. Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. At 882 po ang ongoing. Kamot ulo.
Number 2, flood control na na-overwhelmed. 5,500 flood control ang ipinagyabang sa SUNA. Subalit ghost flood control projects lang pala. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Maraming nagsasabi na nasa na mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at yung iba guni-guni lang. So ibig mong sabihin 3 years kang nagguni-guni. Naniwala dyan. At yung iba guni-guni lang. Google! Parinig kita sa mukha! Laugh trip talaga to. Ang resulta, lubog sa baha ang maraming lugar sa ating bansa. Kaya ang solusyon ng Pangulo, ipunin ang tubig ulan para iwas baha. At least this project is finally collecting water. Water, boys. Collecting water. Number 3, 6 million housing. Target, 1 million na pabahay para sa mga Pilipino ang maipagawa. Bawat taon, 6 na milyon na pabahay sumatotal sa loob ng 6 na taon ng kanyang termino. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Sinungaling ka! Subalit ang natapos at na-turn over sa loob ng 3 taon ay 1,900 housing pa lamang na 3 taon yan housing pa lamang na malayo sa katotohanan. Sabi niya 1 million per year, so 6 million in 6 years. Tapos 3 years, 1,700. Napudol na naman ang mga mamamayan. Ang nagte-turnover po ng 4PH as of today is around 1,900 units. That's the real number po ng 4PH. Pastilan! So weird! Okay, so ano yung lesson na makukuha natin dyan? Lahat, okay? Kung hindi naman lahat, halos lahat ng mga sinasabi ni Marcos Jr., mahirap nang paniwalaan. Biruin ninyo, top 3 pa lang yan. Marami pa yan. Hindi lang yung 3 na yan. Kahit ngayong nagpatente, nagre-racing nga sila ni Auntie Claire. Papakamot na lang sila sa ulo. Itong yung si Yusek nila, halos araw-araw yung kanyang press briefing. Siyempre, araw-araw din tinatanong siya ng mga media. Hindi ba niya napapansin na yung mga tanong ng mga media na yan? Lagi siyang lagi siyang napapahiya sa totoo lang. Kasi yung mga question nila na yan, alam mo yan, yung mga sagot na yan, compiled na yan. In the future, yan ang sisingilin din sa kanya. Nakakompile, kagaya nito, nakakompile na. Diba? 3 years ago, 2 years ago, and then ngayong taon, nakakompile yung mga pinagsasabi nila. Paano na tayo maniniwala sa kanilang mga sinasabi ngayon, di ba? Kagaya nito, kailangan pa pala tayo ang mag-adjust sa bagyo. Tingnan nyo naman. Ang nagiging problema dito sa tinatawag nating climate change ay talaga hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon, kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. So tayo ang dapat na mag-adjust. Kumbaga kung masyadong maagang dumating o kaya late, tayo na po ang umintindi sa bagyo. Yeah? Ng bagyo. Nung alala pagka may parating na bagyo, inaantay na lang natin. Sabi niya, padaanin muna natin yung bagyo. Antayin muna natin, maraming mamamatay. Bagyo.
Magpa-party muna tayo sa palasyo. Padaanin muna natin putok ng bulkan, padaanin muna natin yung lindol, bago natin puntahan ang mga nasa lanta. Bago natin puntahan at magpa-picture muna tayo doon. Tapos paasahin natin, sasabihin natin, ito pamimigay namin. Di namin kayo iiwan, hindi kami alis dito. Ang mga nasa lanta. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. May lindol pa yata? Nung kagabi. Kaya konting tiyaga lang po. Wala. Ang mahirap dito. Wala talaga tayong magawa sa... Wala talaga tayong magawa? Akala ko pa, sabi ng mga loyalista nga the best president. The best working president. Sa panahon. Napahiya mo yung mga loyalistang tanga. Panahon. At kung nasan man sila, maglalagay tayo ng mga tent. Ito yung tinawagan ko ang dating senador. Saan mo ilagay yung tent? Sa baha? Ang dating senador na si Dick Gordon na siyang namumuno ng Red Cross. At sabi niya, makakapagpadala siya kaagad ng mga tent yung ginamit ng COVID. Ginamit ng COVID? Ibig sabihin, kay Duterte pa rin yan. I would like to assure everybody na hindi tayo, basics lang muna, hindi tayo mauubusan ng pagkain, hindi tayo mauubusan ng tubig. Ang nagiging problema dito sa tinatawag nating climate change. Diba? Kung ganon din lang, ayan, Mongolian president. Dapat ganito, gayahin natin. Kasi itong Mongolian president, bumaba sa pwesto dahil sa corruption sa kanilang bansa. Na issue sa corruption, may delikadesa at may hiya. Itong si Marcos Jr. talagang gagawin ng lahat, sukdulan hanggang sa dulo. Okay, kumbaga sa walang aminan. Kahit anong mangyari, magkapatayan, walang aminan. Yung mga nagsasalita dyan, ikulong yung mga yan. Ganon, di ba? Wala talagang walang hiya talaga, no? Pero pagdating sa mga totoong may sala, halimbawa na lamang ito, yung kay si Garjola. Edwin Garjola, biruin ninyo. Hindi man siya kasama doon sa kanilang kinakasuhan. Oo. In fact, yung si Zaldico may tendency, meron ako napanood na video na si ito may Garjola may 576 million worth na California mansion. Saan ka pa? Pero hindi po siya nakakasuhan. Meron akong nakitang video na itong si Zaldico may tendency na matatanggal yung kanyang kaso sa kanya or yung aabsueltuhin. Ito, panoorin natin itong sinabi ni Congressman kung natanggap. Eli. This is validated and very credible information that former Representative Zaldico nag-a-apply ng accountability clearance sa House of Representatives. Ano po yun? Di ba kasi kapag pag House member ka, pag mag-exit ka na, kailangan mo ng clearance para matiyak na, okay, wala ka ng accountability dito. Kung pwedeng magamit to anytime soon, nasasabihin niya, cleaner nga ako ng House. Paano nyo sasabihin na may kinalaman ako dyan? Ngayon, ang alam namin, meron na lang isang department. I'm not sure if this is the Finance Department, Accounting Department ng House, to the, maybe the Accounting Department. Na hindi na lang pumipirma doon. We will file a necessary. So, isang pirma na lang ang kailangan, absuelto na si Zaldico. Kaya nga naman, di ba, tataka tayo hanggang ngayon, di pa nakokansela yung kanyang passport. Hindi talaga ikakansela yan kasi mismong gobyerno ang ayaw siyang pauwiin. Kunwari lang silang gusto nilang pauwiin pero ayaw nila. Once kasi na mapauwi yan, alam nyo na mangyayari, madadawit at madadawit ang kanilang boss. So ano mangyayari? Isang pirma na lang,
maaabsuelto. Ngayon, ano yung action na gagawin ni Kong Eli dito? The necessary resolution regarding this, na bakit nga naman natin i-clear si former Representative Zaldico kung hindi niya sinasagot yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Mismo. Di ba parang tayo? Pag nag-a-apply nga tayo ng trabaho, di ba, kailangan natin NBI clearance, police clearance. So, alam nga naman yung NBI clearance, i-clear ka na hindi ka pa chine-check kung meron kang hit, kung meron kang kaso. Di ba dapat clear ka talaga, yung malinis ba? Tama, bakit nyo i-clear si Zaldico? The mere fact na hindi siya sumasagot. Ayaw niyang umuwi para sagutin. Nung panahon nila Bantag, panahon ni Kong Teves, sabi nila, umuwi ka, harapin mo to. Kaya Atty. Haririco, umuwi ka, harapin mo to. Pero dito, diba? Nakita nyo naman, kinakancel yung passport nila. Pero dito, hanggang ngayon, walang nangyayari. At gusto pang i-clear. Take note, pinauuwi siya ni Speaker Bogie D. And I support the Speaker dito sa move na ginawa niya. Baka naman kunwari lang ni Bogie D yan. Kung Eli, you have to check also. Kasi ito, malamang. Ako, ang tingin ko dito, ang basa ko dito, itong mga pinaggagawa nilang pinapa-report at kinakasuhan si Zaldico, alam nilang hindi uuwi kasi nag-usap na silang hindi uuwi. Hindi talaga uuwi yan. So, whether or not kasuhan nila, pero yan nga, kasama sa kakasuhan, di ba? Kasama sa kakasuhan, but ang question, ba't hindi kinaanon yung passport niya? Well, who knows later on, pero ang basa ko talaga dito, kunwari lang yung ginagawa nila. Yung mga pahayag nila na umuwi ka na, sagutin mo to, ayan, ganito. Kunwari lang nila yan. But yung katotohanan yan, sila din yan. Uuwi siya pero may clear defiance. Dinefy ni former Representative Zaldico yung order from the Speaker. Bumalik ka, umuwi ka, sagutin mo yung mga aligasyon laban sa'yo. So, ngayon... Nakita ninyo kung paano nila talagang pinroyekto or pinursu yung pagkuha kay former Congressman Arnie Teves. Diba? Bakit hindi nila gawin yung ganung ginawa nila? So, yung basa ko talaga dyan, kunwari lang nila yan. Apply siya for accountability clearance. And second question na i-raise dito, who is applying for the clearance of former Representative Zaldico? Kasi when you do your clearance, you have to be present, di ba? Pwede ka yung abogado niya. Bang mag-apply ng clearance in absentia? That's a question. Kasi when you apply for clearance, you should be present. This is a question and we are raising this concern to everyone, to the public, para malaman po na. Ayan kasi ito very straightforward na nagsasalita siya. Magtaka na lang tayo if one day biglang manahimik to. Pero hopefully, hindi siya mananahimik. Kasi, yan, yung ginagawa nila yan, nung panahon ni Kong Teves, nakita ninyo, gusto ni Kong Teves na sumagot via Zoom or online, whatever. Hindi at ayaw nila. Pero itong si Zaldico, paano mangyari na nag-a-apply siya ng clearance, accountability clearance, na wala naman siya in absentia? So, sino ay nasa likod nito? Di sila din. Halatado na ganun na ang ginagawa nila. Ano naman ang drama ni Marcos Jr. na ito? Tingnan ninyo. Hindi na natin patugtugin na, pero tingnan ninyo ang difference. Habang binabagyo, ayun, yan pa si Dizon Andun diba si Frasco? Ayan, silang sarap ng buhay nila. Nakakaloko. Tignan niyo, binabaha ang taong bayan. Ayan, November 5, 4, 5, 6 yan. Pero, si Liza Marcos, meron pa siyang launching of the First Lady Liza Marcos portraits at Malacanang. Wow! Meron pang pa-sign dyan. Ang sarap ng buhay. Yung mga tao, kawawa. Meron pa silang nalalaman na, ang DILG natin nagbigay ng abiso, warning na
Sa panahon ng kalamidad, bawal ang lumabas ng bansa. May lumabas, pero kunwari, may i-account down nila. Pero, tingnan nyo naman yan. Walang yan. Sino-sino kaya mga to? Sino pa? Pakita mo ba yung mga iba? Sarap talaga ng buhay nila. Tingnan nyo mga bata, nalulunod na. Kabuisit talaga. Galit. Diba? Meanwhile, itong mga politiko, no, maalala ninyo nung before May, nung panahon ng kampanya, kaliwat kanan sila namamasyal sa ating mga lugar-lugar. Itong Bagyo, I think mga 3 senador lang ang nakita natin. Sila Bongo, Bato, Robin Padilla. Pero ito, nakita ninyo ito? Itong mga to? Ayan. Itong mga to, nakita nyo? Nung panahon ng kampanya, ayan may selfie. Ayan, sinulog. Nung sinulog, andun sila. Ayan, sinulog sa Cebu. Risa Ontiveros, sinulog. Pero sa sakuna, where art thou? Kaya dito natin, tandaan ninyo ang mga ganitong politiko. Dito ninyo, tignan ninyo yung mga taong nagtatrabaho. Kaya nga sabi nila, Senator Bato, ito magtrabaho muna kami bago kami ipahuli. Maglingkod muna kami for the last time bago kami ipahuli or hulihin. Pero yung mga hindi nagtatrabaho, ang sasarap ng kanilang pamumuhay. Ganyan kawalang kwenta ang gobyernong ito. Kaya nga sabi ko, no, kung titignan natin, kahit pala anong gawin natin, na paglaban-laban sa corruption, at the end of the day, mabubuhay at mabubuhay pa rin ito. In another form, ibang tao ang gagamit, ibang tao na iba na yung character. Mabubuhay pa rin. Walang nangyari doon sa pork barrel. Declared unconstitutional, pero yung pork barrel, millions yun Millions ang involved doon sa pork barrel. May nakulong isa lang na nakalaya ngayon. Ngayon, in another form, another name, same characters, 'di ba? Andiyan yung mga na-involved nung pork barrel, nandito na naman sila ngayon. Ibang style lang, ibang pangalan. Flood control ngayon, noon pork barrel. Ngayon insertion, pork barrel. At biruin ninyo na-promote yung halaga. Millions noon, billions ngayon, 2 trillion. Baka sa susunod, trillions na. So, ang tanong ko sa inyo, ano nang mangyayari sa bayan natin? Diba? Ito, nakita ninyo ito, like for the likes of... parang ways forward. All this sinasabi ni Shelo Magno. Issues of corruption. Corruption. I'm also a bit disappointed when the president said that now this is just a legal issue. It's not a political issue anymore. Okay, kahit anong sabihin mo, no? Kahit anong sabihin nitong mga to, at anong sabihin natin, parang by colors ang laban natin. Bakit kamo? Galit tayo sa corruption. Galit din sila sa corruption. Pero ayaw naman nilang pababayin si Marcos Jr. Diba? So ano talaga ang specific na pinaglalaban ninyo? Magkakaroon kayo ng rally. Kailan ba? November 30. At may rally din ng 16, 17, 18. May sasali sa 16, 17, 18. Merong hindi. May sasali sa November 30. Merong hindi. Pagkatapos ng rally, anong mangyayari? Wala, di ba? Kasi hindi naman nagkakaisa Yung rally ng 16, 17, 18, gusto pababayin si Marcos Jr. Yung rally sa November 30, very vague, very broad, yung kanilang ipinaglalaban. Puksain ng corruption, pababain ng mga Okay? Ikulong ang ikulong ang mga magnanakaw. Ang tanong, sino? Sino ang ano yung ninyo? Sabi, panagutin. Sino ang panagutin?
ba nakakatawa lang, pagkatapos ng rally, wala ding mangyayari kasi hindi naman iisa yung laban. Kasi yung mga yan, kagaya nila, galit sila sa corruption, but at the same time, ayaw nilang pababain yung corrupt. Bakit? Kasi susunod yung taong pupuksa sa corruption. Kasi itong mga to, galit sila sa corrupt, pero gusto nila sila yung mangurap. Bakit? Kasi ayaw nilang susunod yung taong lalaban sa corrupt. So sila, galit sila sa corrupt, pero ayaw nilang babain yung corrupt na yun. Kasi pag pinababa nila yung corrupt na yun, susunod yung taong pupuksa sa corrupt. Gets nyo? So iba yung 16, 17, 18, iba yung 30. So kahit anong dakdak ninyo, wala ding mangyayari. Unlike yung Nepal, yung mga ibang bansa, Brazil, okay? They would make it sure na merong specific na campaign, specific na laban. Halimbawa, mag-resign ka na, Mr. President. Mag-resign ka kasi ito, accountable ka sa corruption. At least specific yun. Pero magrarally ka, sabi niya, ikulong ang corrupt. Sino yung corrupt? Diba? So, yun ang lesson natin for today para sa iyo, para sa mga kagaya mo.